Hi guys! Welcome back to my channel. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon is how to file GIS 2026 with access to Harbor, ESAP, and eSecure email. So, start tayo. First, mag-login tayo sa eFast account. So, dapat mag-login tayo sa eFast account and importante na mag-activate ng filer account sa eFast. Reason, dapat active ang filer sa eFast when using your Harbor account. So, punta sa authorized filers, then um, dapat naka-active ang authorized filer. Then, yeah, click yung activate. Then, once na-activate na, proceed tayo sa Harbor. Dito sa Harbor, kailangan yung mga personal details um, ng beneficial owner is ilalagay, like yung email address niya, personal email address niya. Actually, yung email address niya dito, importante pala na it is linked sa kanyang eSecure account kasi later on mag-authenticate tayo using ESAP and yung kanyang um, eSecure email. So, importante yung email address portion dito. Dapat ay naka-eSecure email din. So, yan, dapat yung details ay accurate. Personal details yan ng beneficial owner, tsaka yung mga categories niya as beneficial owner, also yung percentage ng kanyang ownership, then click submit. Yan. Then, may attestation dyan. So, dapat i-click din yan. And then, afterwards, mag-submit tayo. Yan. Then, yan na yung kailangan natin pumunta ng ESAP. And also, yan, ang ESAP kasi is authentication yan ng documents. It is sort of um, parang signature, electronic signature ng tao. So may ESAP and meron tayong eSecure link diyan. So ideally dapat sabay silang na-access para ma-authenticate agad yung submission ng documents. This time, submission ng document on beneficial ownership. So, after this, punta tayo ng ESAP and via eSecure and also dun sa eSecure email na nakalink dito sa account na to. So, proceed tayo sa ESAP. Yung ESAP is again ulit yung authentication siya ng documents. Ito yung electronic signature ng company we're in. Mababalidate yung mga submissions yung mga submissions by confirming through OTP. So mag-OTP sa e-secure email ni company na naka-link dito. So, yan, di ba may pending authentication? Usually yan, dapat merong one dyan, pero kasi na-authenticate na to, kaya completed na. So, dyan, kailangan ma-authenticate muna yung mga submissions na ginawa sa Harbor. Kasi nakapending pa lang yon sa dashboard ng Harbor. Magiging completed na yon once
ma-authenticate na nga natin si submission ng Harbor. 'Pag na-authenticate na natin by accessing yung eSecure na mag-OTP, eSecure email na nakalink dito sa company na 'to, by inputting yung OTP na sinend ni ESAP, also makikita natin dito na completed. And here, makikita mo din yung mga documents for authentication. So, ayan, completed na siya kasi na-authenticate na yung yung beneficial ownership declaration. And then, ang next step dyan would be, punta naman tayo ulit sa eFast account. Sa eFast naman, bakit? Kasi, kailangan naman natin ulit na i-deactivate yung account ni authorized filer. By doing that, makakapag-submit tayo sa forms at clickable yung submit new forms. So, yan, ngayon naman, deactivate tayo. This time, deactivation to para yan, so click deactivate para maka-upload tayo ng documents. Yung as per usual na ginagawa natin. So, yan, nakalagay deactivated na. So, this time, makikita natin na pwede na tayong mag-submit nung usual na ginagawa natin na submission sa eFast. Basta ang importante sa part na to, kailangan deactivated yung authorized filer para makiklik natin yung submit new forms. So, yan. Annual meeting kasi to. So, yan. So, kailangan ilagay yan. So, after nun, makakapag-submit na tayo ng GIS nung usual natin na ginagawa. Basta yung mga detalye is ilagay lang dyan yung mga kailangang details dyan. And then click submit. Makikita na yan ng system ni SEC na para lang to recap, yung mga kailangan na gawin was, one is eFast, activate the filer account muna. Then, second, go to eSecure portal, access Harbor, and input the details of beneficial owners. Then, proceed sa ESAP, eSecure authentication ng documents for beneficial owner submission. Then, fourth, balik ng eFast, deactivate the filer para makapag-submit ng GIS. And then, proceed to file GIS as per usual kasi madedetect naman na ng system ni eFast na may previous submission na ng beneficial owner sa Harbor. At completed na ang status nun sa Harbor. So, thank you for watching. See you on the next one. Bye!